Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Umurong ang isa sa mga local partner ng Miro System, ang supplier ng automated counting machine para sa eleksyon 2025. Yan ay matapos sitahin ng COMELEC dahil natuklasang konektado sa ilang posibleng tumakbo sa local at national elections. Sa gitna nito, may tiniyak ang COMELEC kaugnay ng integridad ng eleksyon. At nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra, tuloy na tuloy naman ang eleksyon, ano? Yes, Bel, Vicky, Emil, ngayong araw po na ito ay inanunsyo nga ng COMELEC ang pag-withdraw ng St. Timothy Construction Corporation. Ito po yung isa sa mga local partners ng Miro Systems na naatasan naman na mag-supply ng ating automated counting machines na gagamitin sa halalan. Ang St. Timothy Construction Corporation po ay isa sa 3 local partners ng Miro na magsusupply nga ng ACM na gagamitin sa eleksyon 2025. Ito po ay matapos malaman ng COMELEC na may ilang personalidad, actually ang sinasabi nila ay may-ari na konektado sa St. Timothy na maaaring tumakbo sa local at national position. Agad daw ipinarating ng COMELEC sa St. Timothy na hindi nila papayagan na ma-question ang integridad ng halalan. At bilang reaksyon naman dito ay ngayong araw nga po nag-withdraw na daw ang St. Timothy sa joint partnership nito with Miro System. Sabi po ng COMELEC, wala umanong epekto sa integridad ng mga makina ang pagtakbo ng mga ito dahil ang papel ng kumpanya sa joint venture ay bilang NFCC o Net Financial Contracting Capacity o yung tinatawag na credit line para sa pondong kakailanganin kung sakali. Narito po ang pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Yung St. Timothy ay official nang nag-withdraw sa mismong partnership, sa mismong joint venture. Ini-inform tayo na tinanggap na ito ng 2 natitira pa na partners doon sa joint venture. Kung kaya naman, kaagad natin itong inaksyonan at ni-refer natin sa Law Department upang ang Law Department ng COMELEC ay kaagad magkaroon ng pag-aaral. Hindi katanggap-tanggap na merong kaming kapartner, provider pa at that, natatakbo sa halalan sapagkat mako-compromise yung integrity ng ating halalan. Sapagkat sa aming palagay, pabor din yun sa kanila. Kung matalo, o di okay lang. Paano kung manalo? Hindi ang sasabihin, baka minaniubra ang halalan. Vicky, yun nga sinasabi ni Chairman Garcia at ni Commissioner Bulay na humarap sa atin kanina na yun daw papel nitong Timothy Construction ay walang kinalaman doon sa technical na aspeto o yung pag-develop ng mga makina. Kaya masasabi na hanggang ngayon ay nananatili po ang integridad daw ng mga makinang gagamitin natin sa election 2025. Vicky? Sandra, talaga bang walang epekto itong development na ito sa eleksyon? Kasi kung wala na ang St. Timothy, sino na ang magpupuno nitong credit line o pondo kailangan nga para sa proyekto? Vicky, yun nga na mabuti na itanong din namin yung tanong na yan kay Chairman Garcia kanina at kanya sinasabi na may mga ibang options pa naman kasi ito daw St. Timothy ay tinatawag lamang na yun ng NFCC nga daw credit line. Ibig sabihin, hindi naman eksaktong sila talaga yung nagpopondo nung buong production ng mga makina. At sa estimate nga ni Commissioner Bulay ay nasa 2% lamang umano yung participation nito dun sa nagaganap na production ngayon ng machines at itong buong kontrata bilang paghahanda sa eleksyon. Pero at the same time, Vicky, sinasabi ni Chairman Garcia na meron naman ding pwedeng ihanda na pwede pang pagkukunan ng pondo kung kakapusin yung meron pa kasing 2 local partners itong Miro at sinasabi nila kung hindi pa kaya, meron pa namang ibang paraan. Gaya halimbawa na mabanggit kanina ni spokesperson attorney John Rex Laudianco na pwede actually silang kumuha ng isang bangko para maging credit line kung kakailanganin yung pondo na sa production nitong mga makina. Pero Vicky? Sandra, nabili na ba yung mga makina?
Sa ngayon, Vicky, ang sinasabi sa atin ng COMELEC at gayon din ng Miro Systems ay nasa yung 50% ng mga makina ay tapos na at syempre inaantabayanan kasi parang in tranches ang delivery niyan hanggang Disyembre, kaya ang sinasabi ay magpapatuloy yan at hindi daw maaantala. Vicky? Sandra, bago itong pag-withdraw ng St. Timothy, tinanong na dati ng mga senador ang COMELEC kung nagsagawa ba sila ng background check at due diligence sa kumpanyang ito. Hindi ba nila nakita dati ang posibleng koneksyon itong kumpanya sa mga personalidad na may balak palang tumakbo ngayong eleksyon? Actually, Vicky, ang sinasabi nila, no, natanong din natin kanina, na parang na-foresee ba o wala bang pahiwatig man lang silang nakita na may plano pala sa eleksyon yung ilan sa may-ari ng St. Timothy. Pero ang sinasabi nga nila ay noong mga panahon naman, kasi matagal na rin naman nagsimula, no, yung bidding para dito sa mga makinang gagamitin natin. Sinasabi nila ay wala namang pasabi o wala namang palatandaan at maaring wala pa ring desisyon ng mga panahon na yon yung kaugnay sa pagtakbo nila. At the same time, may sinasabi sila, Vicky, kanina, no, na hindi daw bahagi ng mga papeles o yung tinatawag nating incorporation papers nitong St. Timothy, yung personalidad na sinasabing maaring tumakbo sa eleksyon. Pero yung bahagi na yan, Vicky, ay hindi pa ganap na naipapaliwanag ng COMELEC. Kaya antabayanan pa natin, no, yung mga susunod pa nilang mga pahayag tungkol sa issue na ito. Vicky? Sige, abangan natin. Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. At kaugnay niyan, naglabas ng pahayag ang Miro Systems. Ayon sa kumpanya, nag-withdraw ang St. Timothy Construction Corporation o STCC bilang kanilang local partner dahil sa posibleng conflict of interest. Meron pa raw silang 2 local joint venture partners, ang Integrated Computer Systems at Centerpoint Solutions. Sabi ng Miro, bagaman may papel ang STCC para makasunod sa regulatory compliance requirements, walaan nilang kontribusyon ang kumpanya sa paggawa ng kanilang voting machines o mga serbisyong gagamitin sa 2025 national and local elections. Sa patuloy raw nilang paghahanda, meron na raw 50,000 automated counting machines at isinailalim sa acceptance tests at 100% ng iba pang election peripherals at printing machines. Giniit ng Miro, wala raw magiging epekto ang withdrawal ng STCC sa kanilang pangakong makapagbigay ng mas maayos na automated election system para sa mga Pilipino.